kasama namin si paring Ilyosa. Saka si Patricia naman, during weekend po, meron po siyang mga commitments. So, hindi ko po talaga siya makakasama. Luckily, umakyat naman si paring Willie, baka naman po puwedeng samahan tayo ni Ka Willie. Ano, Ka Willie, magandang gabi sa'yo. Ay, magandang gabi uli, brother Logix or DK, kung saan ka komportableng tawag. Oo, kasi meron akong gustong i-topic mamaya, eh. Kasi, kukuwento ko sa'yong buo yung istorya ano, kung sakali po Ka Willie, hahagilapin kita kung hindi ka naman po bababa at hindi ka pa naman tutulog, dito ka na lang muna ano, okey bang makiusap? Akala ko talaga meron kang mga guest. Kaya sabi ko babati lang ako dahil napakinggan ko nga yung iyong nabanggit kanina na nung umaga ay nanood ka sa aking live, yung sa aking programa. Binabanggit mo yung aking naging paksa at sabi mo nga hihingi ka ng pahintulot para yan ma-play mo sa programa mo. Ngayon pa lang binibigay ko na yung permiso, Brother DK, Ay, kung yan gagawin mo. yun, galing, ayos yan. Bago ko pa maka-chat kanina si paring Edsan, talagang nasa isip ko yan. Talagang with all honesty, nasa kalooban ko. Sabi ko, eto kako yung mga teksto na sana naririnig ngayon ng mga enthusiast na miyembro. Kasi Oo, makakapagbukas talaga to Kawili Ganda ng deliver at ako naman na Brother DK, kaya naman ako nagpaksa noong pinaksa ko nga kaninang umaga at kung loloobin ng Diyos maituloy ko next Sunday. Meron kasing mga may mga closet and exiters nire-request sa akin yung maipaksa ko nga kasi sila ay nagtataka bakit daw for so many years yung ang dating daan bigla na lang natigil, nawala noong 2021. Di ba Brother Willie, sineselebrate pa ng araw yung anniversary ng ang dating daan. Bakit kasi 2021, nawala lang si Brad Ellie, na stop na yan, na wala na, napalitan ng MCGI Cares. Sabi ko na lang doon sa mga request sa akin kung ano raw ang aking magiging position. Sabi ko, pakihintay nyo na lang po at ipapaksa ko na lang para at least yung iba pa na ganyan din ang katanungan, malaman nila kung ano yung sagot dyan, kung bakit talaga in-stop na. Hindi ka ako totoo yung the legacy continues, DK Kasi si Brad Ellie, ang legacy niya talaga nakadikit sa ang dating daan. Nung siya mawala, na-stop ang dating daan. Di ibig sabihin, wala nang legacy ipinagpapatuloy. Yun yung aking kaninang umaga na kung napakinggan ng ating mga closet and exiters, yun yung aking mga pinahayag, Brother DK. Namimigay naman ng lugaw Oh, 'di ba legacy naman yun Hindi ganun, Brother DK, dahil tagal ko dun 19 years Hindi naman pamimigay ng lugaw ang ginagawa ng araw. Talagang dating daan, nakilala diyan sa programa sa radio television bilang nangangaral, bilang nag-expose ng mga maling turo. Doon nakilala ang dating daan, hindi sa pagpapakain ng libreng lugaw. Ngayon nagpapakain ng libreng lugaw namimili naman ng bibigyan Ang gustong bigyan yung mga the four wheels, Brother DK. Oo nga 'Di ba mas magandang ang binibigyan, talagang yung gutom ano? Abay hindi aakyat ng bus. Abay mamimigay, Oo. yung bang mga nasa bus baka kumain na yung mga yun no? Yes, halata naman kung ano ang tinatarget nitong mga nagbibigay ng libreng lugaw na yan yung mga yung mga meron, Brother DK. Kasi yung mga taong grasa, yung mga palaboy, ba't hindi nila binibigyan ng pansin? Hindi yun ang inaabutan ng libreng lugaw. Abay nakita ko kasi, yung kasunod nung pagbibigay ng libreng lugaw, mayroong isang pulyeto. Pulyeto ba tawag nyo sa Tagalog? Polyeto, pamphlet, ganon. Oo. Alam mo naman ang nakasulat kung ano nakalagay dun sa pulyeto, di ba?
Oo. O, invitation yun eh, siyempre. Yes. Mm. Oo, kumbaga, Kaya, lugaw kayo, o, eto kapalit. mm. Kinig kayo sa amin. So hindi legacy yun. Hindi legacy ni Bradelli yun. Hindi. Nag-iimbento lang itong pumalit na pinapatunog niya na yun ang legacy na ipinagpapatuloy. Ah. Kagaya nung kanina, may nadinig ako, Brother DK, 1979 pa ba? Siya miyembro doon, di ba? Aba, oo, ang nagbautismo pa, Razon. Baka pwedeng kagaya nung ginagawa ko sa aking programa, Brother DK, yung mga tao ay hinihingan ko rin ng kanilang masasabi. Para yung sinasabi ko, meron bang sumususog. Baka nandiyan pa yung naanib noong 1979. Pero nung madinig ko, sabi ko, ako yung 1990. Ito yung 1979. Mas marami itong nasaksihan, Brother DK, kaysa sa atin dalawa. Oo, abay, 1979 siya na ani ba? Hindi pa ako pinapanganak. College ka na nun, di ba? Hindi. Ako 1973, ano pa lang ako, naglalaro-laro pa lang ako siguro ng Holland. Naglalaro ka na noon. O, ako naman hindi pa ipinanganganak. Dalagat binata pa yata ang aking mga magulang. Oo. Ano na ako noon, Brother DK, nakasalawal na ako noon. May salawal ka na lang. Pero hindi naman tumutulo ang uhog mo noon, nung panahon na yon. Ay, hindi naman. Dahil tayo naman nung araw, Brother DK, naalagaan namang mabuti. Noong naalagaan namang mabuti, ano. Meron kasi noong bata tayo meron pa nga mga biruan Bigla na lang kukunin yung iyong kwelyo ng iyong damit at pupunasan yung tenga mo at sasabihin na pababayaan ka ng magulang mo. Meron ganong joke sa amin Meron din ba kayo nun? Hindi, sa amin naman nung araw, Brother DK, yung biruan sa amin nung araw, pagka yung nakita yung leeg mo, na meron ng yung parang kwintas. Oo, Ang tawag yung sa amin, libag, oo. ang tawag sa amin dito sa Bulacan, di ba libag yan, libag. Oo. Sa amin, sa Baliwag, ang tawag yan banel. Banel. Banel, oo. Pagka sinabihan na, Wile, ikaw ay maligo na at puro banel na ang leeg mo. Ibig sabihin, meron ka ng kwintas. Nagkikwintas na kumbaga, yung aking leeg may lupa na. Oo. Kailan na maligo. Oo, ganun talaga mga laking 80s, 70s. Mga 90s kasi pagpasok ng millennial, Kawili, ang mga tao nag-stay na sa bahay no. Nakulong ng computer at saka ng cellphone. Oo nga, yan nga, Brother DK, ang malaking kaibahan nung panahong nakaraan. Oo, kaya lang, ang aking maipagmamalaki, Brother DK, ewan ko lang kung sasang-ayon ka, bagamat hindi naman nagkakalayo ang ating edad, Brother DK. Ewan ko lang kung papayag yung iba rin na iba naman ang nung panahon natin kasi mas malakas ang ating katawan noong mga panahong nakaraan kumpara sa mga kabataan sa panahon nating ito. Tapos hindi lang lakas ng katawan, Brother DK, mas malakas ang ating isip at mas malakas ang ating mga loob kumpara sa mga nabubuhay ngayon sa panahong ito. Yun ang aking obserbasyon. Oo naman. Yung malakas ang appeal, Kawili. Lakas ng appeal mo rito sa picture Kung makahilig ka rito, sabi nga noong mga nakikita, Brother Willie, biglang nag-flashback ika sa akin nung araw yung Shang-Chi. Sabi, ikaw na ikaw nun Sabi, talagang yan ika yung sibulan mo, saka yung kagilasan mo ika sa ang dating daan. Oo, balita ko noon pagka bumababa ka yata ng bus at pagbaba mo pa lang ng barko, may nanghahabol na sa'yo nung araw yon ngayon gumabi na Oo, kasi nung araw, talagang si Kawili po, matini idol yan. Nag-guest pa nga yan sa isang TV program di ba, no? Natatandaan ko, may interview ka nun
Nung araw yun, eh, kasi nga, gumabi na, Brother DK, eh, iba na. Iba na Oo, yun. oo, kumbaga nung mga panahon na yon, nung maanib ka, sweet 16 ka nun, 'di ba? Sweet 16 noong 1990 at talagang fresh na fresh tayong nakapagtapos ng high school noong 1990s. Tapos ay nakatuntong naman ng college sa Centro Escolar University, first year, first sem, Brother DK. Ba, oh, at least nakatungtong ka ng college, ano? First year, Ah, first sem. Ba, puro first yes. ha. Hindi ka naman first honor. Nung noong ako ay nag-aaral pa sa elementary, ano lang naman ako noon eh, kumbaga average student nung elementary. Pero nung high school, nakaka-chamba-chamba na napapasok sa top 10 na honor students, Brother Ba, DK. hanep ah. Nung mga panahon na yon, sweet 16 ka. Ngayon, na 2025 na, sweet ka pa rin ba? Sweet pa rin kaya lang nadagdagan na ng sour, sweet and sour na. Gano'n ba? Pero may asim pa rin, ano? Ayun, Brother DK. Oo, sabi rito ni JC Mendoza, 1998 ko unang narinig si Brad Willie sa DZBB kay Don Manolo Fabis. 14 years pa lang ako noon kasi nakikinig tito ko noon kay Brad Eli sa radyo sa DZBB. Alas 10 ng gabi yon. Nare-recall mo pa ba yon? Ay, oo, noong mag-exit si Brother Eli kay Don Manolo Fabis doon sa kanyang programa, kasi alam mo, ganito ang kwento dyan. Noong si Presidente Erap Estrada ay mapatalsik dahil sa nangyaring EDSA 2. Brother DK, alam mo na itong kwento na to, ha? Oo, oo, oo. Ano na ako niyan? Pinanganak na ako niyan. Oo, ganito, na-disappoint si Brother Eli nang mapatalsik si President Erap Estrada doon sa EDSA 2. At nakita niya yung mga media at that time hindi nakasuporta kay President Erap. Ang Channel 2, ang Channel 7, sabi ni Brad Eli, nakakawalang gana na ikang magprograma diyan, doon sa DCWB kasi yun ang radio station ng GMA eh. Sabi sa akin ni Brad Eli, ikaw na lang ika ang pumalit sa akin kay Don Manolo. Kasi si Brad Eli at that time, maka-erap, Brother DK. Oo, Di, oo. kinausap niya si Don Manolo Pabis na siya nga raw ay mag-e-exit na muna at magpapahinga. Hindi naman talaga sinabi ni Brad Eli yung kanyang disappointment sa GMA 7. Basta sabi niya, Don Manolo, ako kasi marami na ikang load, medyo kailangan ko na rin kang magpahinga dyan sa programa mo. Meron akong ipapalit. Si Brother Willie ang aking ipapalit para may kasama ka sa programa mo. Alam mo, Brother DK, si Don Manolo nung umpisa ayaw pa nga sa akin nun eh. Bakit naman? Nagsese lang yung Don Manolo Pabis. Oo, kasi siyempre, biluin mo naman, kalibre ng Eli Soriano, tapos papalitan lang ng Willie Boy. Una yata, di ka pa naman yata nakikita nun, di ba? Hindi pa ako niya kilala, Brother DK. Oo. Basta ang sabi ni Don Manolo, Brother Eli, alam mo namang ikaw ang ano ng mga tao. Ikaw ang gusto ng mga tao na kasama ko sa program, tapos magpapapalit ka. Sino ba yung Brother Willie na yan? Sabi ni Don Manolo Pabis. Nadidinig ko yung usapan sa telepono, naka-speaker eh. Oo, pero teka muna, Ka Willie, bago mo ituloy Noong Mm, nung panahon na yon, kamo na ikaw yung ini-endorse, sabihin na natin, ano, naisalang na ba noon sina Brad Mel at saka sina Brad Danny ahead of you na sumasalang sa DCWB? Noong araw, may mga time na naisisingit itong sila Mel, sila Josel, hindi si Josel, si Danny. May ganon na naisisingit na sila. Kaya lang, Okay, okay, okay. Sige, hindi oo. sila madalas. Kumbaga, yun ang kilala ni Don Manolo, yang si Mel, yang si Danny nung panahon na yon. Oo. Tapos ito ko ngayon, ipinapasok ako ni Fred Eli. Ako yung gusto niyang ipalit sa kanya.
Kaya si Don Manolo, masungit pa noong umpisa sa akin yan eh. Talagang ano niya, sinabi niya na, Brother Eli, pwede ba namang ikaw palitan? Sabi ni Brad Eli kay Don Manolo, Don Manolo, subukan mo lang tong bata ko. Sabi niya, subukan mo lang. Sige ka, susubukan ko yan, Brad Eli. Pero pagka ika yan, babagal-bagal at hindi ko ika gusto ang mga sagot, aalisin ko kagad yan, sabi ni Don Manolo. Oo, hanip din sa sa demand. Sabi ni Brad Eli, Don Manolo, ako naman hindi naman magre-recommenda na pati ako'y mapapahiya sa'yo. Yun ang sabi ni Brad Eli. Oo, Kaya, kumbaga, parang taya ko rito, kartada ko, ano? Oo. Sabi ni Don Manolo, sige, susubukan ko yan, ha? At pinakausap sa akin, binigay yung telepono. Brad Willie, kausapin mo si Don Manolo kasi magpaprograma kayo sa galong petsa. Di binigay sa akin telepono. Ikaw ba si Brad Willie? Opo, Don Manolo. Ayoko nang mabagal sa programa, ha? Sabi sa akin. Ay, opo, sige. At gusto ko, yung direktong sumagot. Ayoko nang paligoy-ligoy. Si Brad Willie, hindi ka paligoy-ligoy sa programa. Sige po, sige po. Sige ka, ha? Basta sa susunod, ikaw na ang uupo sa programa ko. Huwag ka malilig, sabi sa akin. Sige po, talagang napakahigpit ni Don Manolo nung umpisa sa akin, Brother DK. Ngayon, noong araw na ako isasalag na sa programa, kinausap pa ako ni Don Manolo bago ako talaga papasukin habang nag-i-intro pa lang yung kanyang programa. Sabi sa akin, Brad Willie, pagka ikaw medyo kinakabahan at nahihirapan kang maghanap ng mga talatang babasahin, sabihan mo lang ako at magpe-play ako ng kanta para bigyan kita ng oras na makita yung hinahanap mong verse. Sabi sa akin ni Don Manolo, Brother DK. Ayos din, ano? Hindi mo malaman kung ano ba to, insulto ba to o ano ba to? Kung mahina-hina loob mo, Brother DK, baka umayaw ka. Oo, biruin mo naman. Pag di mo makita, boy, magsasalang muna ako ng kanta. Sabihin mo lang. Ganon. Ganon lang pag-welcome sa akin ni Don Manolo doon sa unang salang ko doon, Brother DK. Sabi niya, kung talaga ikaw medyo kabado pa at natatagalan ka sa paghanap ng mga talata, sabihan mo lang ako, marami ko ritong pwedeng isalang na kanta habang hinihintay kung makita mo yung talata. Ayos din, ano? Ano naman ang experience sa'yo, ni Manolo? Di yun. Sige po ako doon, Manolo. Sasabihan ko naman kayo pag ako nahihirapang maghanap ng mga babasahing talata. Di yun na, Brother DK, nung inumpisahan na yung programa, mula alas 10 yun nung nag-start yung programa niya, alas 12 ayaw pang huminto ni Don Manolo Papasok pa ng papasok ng mga callers Di nasubukan, ano? Nasubukan. Di pagkatapos ng programa, awa ng Diyos nakaraos sa 2 oras na balitaktakan. Talagang may mga pumasok na, siyempre, dahil alam na ako bagito, ako bagong salang, may mga pumasok agad na gusto ko subukan na Brother DK. Ngari. Di, ako na kung ano yung dapat kong maging pagsagot. Sumagot naman ako yung nasa Biblia, di nagustuhan ng mga tao. Tapos si Don Brad Willie, habang nagto-closing siya ron sa programa niya, huwag mo muna ikaw bababa. Sabi ni Don Manolo. Huwag mo muna ikaw bababa yung meron lang ako sasabihin. Ano daw yun? Di ganun, habang kumakanta yung kanyang closing prayer, natatandaan mo yung closing doon. Yung ama namin yun di ba? English. For thy is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Di ba? Yun yung kanyang doon. Nare-recall ko yun. Di habang kumakanta yung closing, maabot yung closing niya, sabi sa akin ni Don Manolo, Brother Willie, ayos ka bata.
Ayos. Satisfied. May sabi, ayos ba? Ayos, sabi. Oo, Next, uh, next week uli, ganyan uli, Brother Willie. teka, may tanong dito si Caroni Key Point del Rosario. Sabi niya, teka muna ka, Willie, bakit hindi si DSR ang inirekomenda ni Bes? Oo nga yun din ang aking iniisip Bakit kaya ako ang sinalang dito? Samantalang hindi ba dapat yung yung pangalawa niya ang masalang to, Brother DK, 'di ba? Yun naman talaga ang normal, 'di ba? Dapat kung sino yung second in command, yun dapat ang ilagay, 'di ba? Yun ang isa lang. Oo, palagay mo nga kaya, mula sa iyong malawak na pangunawa at malikot na kaisipan, ano nga ba anyari? Ang nangyari diyan yung kasabihan ng matatanda, ako ang nagtanim, ako ang nagbayo, ako ang nagsaing, iba ang kumain. Ang tawag diyan naloko na. Di ba ganun? Kung sino yung pagod, kung sino yung hirap, Brother DK, Oo. yun lang hindi nakakain. Oo, yan ang saklap, di ba? Oo. Ako kasi, nakita ko naman yan noong ako nga ay nagpo-programa na kay Don Manolo. Doon ako nasa Aparit Studio ko Nandun lang naman si KDR. Lakad-lakad lang doon. Tapos iniikot-ikutan ako. Kumbaga, dumadaan-daan sa likod ko doon sa booth ng ng studio Oo. Nandoong magbuhat ng barbell, yung dumbbell, dumbbell, bubuhat-buhat, exercise, push-up, lakad-lakad. Binabantayan ako, Brother DK. Pinapakinggan din ang mga sagot ko. Kasi may monitor sa studio Loob-loob ko lang, di sana ikaw na umupo rito kaysa ako'y nahihilo sa kapapaikot-ikot mo rito. Ganon. Oo nga naman. Ayun. Yung Brother DK ang aking karanasan nung ako'y masalang kay Don Manolo Fabis. Mula 2001 yan hanggang mga 2006. May 5 taon din. Ba, haba-haba din yun Oo, mahaba. Tapos eto pa, noong talagang ako nagiging na rin sa programa, nasasanay ng mga tao, di meron kasing nabanggit si Don Manolo Fabis nung panahon na yun, Brother DK Ano daw? Sabi ni Don Manolo Fabis, alam nyo mga kasama dito sa programa, matagal kami nagsama ni Brad Eli, sabi ni Don Manolo, talaga ikang si Brad Eli, pag sumagot, talagang eksakto, saka mabilis sa Biblia, sabi ni Don Manolo. Kaya lang may sinabi si Don Manolo, Brother DK Ano daw yun? Sabi ni Don Manolo, alam nyo mga kasama, ngayon ko lang sasabihin to sa inyo, meron lang mas mabilis kay Brother Eli sa Biblia. Oo. At si Brother Willie yun, sabi ni Don Manolo. Brother DK. Oy, oo. Edi, wala na. mula sa bibig ni Don Manolo. Wala na. Finish na. Oo. Sinabi ni Don Manolo Pavision on air, Brother DK. Nadinig ni Brother Eli mismo sa bibig ni Don Manolo. Bagamat ako humabol. Bagamat hinabol ko yung sinabi ni Don Manolo Fabis. Sabi ko kay Don Manolo, I beg to disagree. Hindi po kasi ganun ang nasa Bible. Kasi po ang nasa Bible, hindi pwede na yung estudyante ay mas maging mahusay pa sa kanyang guro. Sabi kong ganun. Kumbaga, yung sinabi ni Don Manolo, binabasag ko yun. Binabasag ko kasi alam ko Alam ko nakamonitor sa akin si Brad Eli. Ganun nga, hindi ako nagkamali. Pagkatapos ko sa programa ni Don Manolo, di punta na ako kay Brad Eli sa office niya. Gagawa kami ng paksa. Kasi kinabukasan ni pasalamat, Brother DK. Habang kami gumagawa ng paksa,
ni Brad Eli, nung patapos na. Sabi sa akin ni Brad Eli, Brad Willie, ganito ha, sa susunod na Sabado, hindi ka muna uupo kay Don Manolo. Brother DK. Anyari? Ang isasalang ko muna ay si Brad Danny. Alam ko na Brad DK kung ba't nagkaganon. Oo. Kasi nga, may nabitiawang salita si Don Manolo Pabi sa programa niya. Oo. Siyempre, pipigilan ang dapat pigilan, di ba? Oo, siyempre, hindi naman sa bibig ko nang galing yun kay Don Manolo Pabis. Tapos yun din ang sinasabi ng mga nakikinig, yung mga callers doon na Don Manolo, si Brad Willie po ba uli? Ganon. Tinatanong kung ako nga ba yung uling uupo. Di yun, nadilig ni Brad Eli yung nasabi na ni Don Manolo. Kaya nung ako'y nasa office na niya, nung kami nagbabalangkasan ng mga paksa, ng mga teksto, ang sabi sa akin ni Brad Eli, Brad Willie, sa susunod na Sabado, si Brad Danny muna ang pauupuin ko doon kay Don Manolo. Opo, okay lang ho sa akin kako, Brad Eli, para mapahinga din ako. Sabi kong ganun. Kasi at that time, Brother DK, meron na akong maliit na anak, yung panganay kong babae. Oo. Meron na akong meron na akong maliit na anak. Si Elaine, siguro mga nasa lang siya, 1 year old, gano'n. Pabor po ka ako sa akin yan para naman ho ako'y mapahinga din saka magkaroon ng oras para sa aking pamilya, sa aking anak. Sabi kong gano'n. Yun. Kaya lang, Brother TK, hindi rin ako napahinga. Kahit ako kasi sabi ni Brad Eddie, magsasalita na kami ni Brad Danny. Mag-alternate na kami. Oo. Pagka si Brad Danny ang nakasalang kay Don Manolo, bakasyon ako. Ganon. Kaso, hindi rin nangyari yung Brother DK. Bakit naman? Kasi si Don Manolo, sinabihan naman ako. Tinawagan ako sa telepono ko Sabi sa akin ni Don Manolo, Brad Willie, nasabi sa akin ni Brad Eli na hindi ikaw ang makakasama ko sa programa ko, si Brad Danny. Opo, nasabihan na po ako na magsasalita na lang kami ni Brad Danny. Sabi sa akin ni Don Manolo, Brad Willie, nasubukan ko na si Brad Danny nung araw medyo ako alanganin sa kanya. Sabi ni Don Manolo, pwede ba ikaw makiusap? Huka ko yung Don Manolo. Baka naman pwedeng pagka si Brad Danny ang nakaupo, nakasalang dito, umantabay ka pa rin. Sabi, kung pwede yung cellphone mo naka-charge, huwag malolobat dahil pagka magkakagipitan, magte-text ako sa iyo para sumuporta ka pa rin, Brother Dito. Ang nangyari, Brother DK, yung 2 oras na yon, gising ako at yung cellphone ko talagang nakabukas. At dahil si Don Manolo, pag hindi nasisiyahan sa mga sagot ni Brad Danny, kasi si Don Manolo Pabis, eto yan, pagka yan hindi nagugustuhan ng mga sagot mo, si Don Manolo, ang kanyang mannerism yung ganito. Ganyan, pag ahim si Don Manolo, ibig sabihin hindi siya kumbisido sa sagot mo. Ganun ba? Si Brad Danny ang nakasalang. Ahim si Don Manolo. Puro ahim lang ahim. Ahim na ahim. Tapos pagka halimbawa natatagalan si Brad Danny sa talata. Sabi ni Don Manolo, Brad Danny, matagal pa ba yan? Baka kailangan magsalang muna ako ng komersyal. Ganun ba? Yan, Brother DK, totoo yan. Hindi ko ito gawa-gawa. Na kahit ako nakabakasyon dapat dahil si Brad Danny ang iniupo, sinalang, hindi rin ako pwedeng matulog dahil si Don Manolo naman ang nakiusap na kung pwede sumaloko sa programa. At may mga pagkakataon talaga na hindi nga makita ni Brad Danny yung talata. Ite-text ako ni Don Manolo,
Brother Willie, SOS, SOS, tulong. Nahihirapan si Brad Daning makita yung talata. Eh di ite-text ko naman kay Don Manolo yung talata, Brother TK. Ganun ba ang mga behind the scene nun? Oo, ang gagawin ngayon ni Don Manolo, di nakuha na niya yung text ko, yung talata. Eto, papasukan na ni Don Manolo si Danny. Brother Danny, matagal kami nagkasama ni Brad Eli at may mga natatandaan akong mga verses na ginagamit ni Brad Eli. Sa natatandaan ko yung ikang talata na yun nakasulat sa aklat ng gawa. Yan. Ibibigay ni Don Manolo yung kapitulo versikulo. Yun Brother Danny, ang natatandaan ko kay Brother Eli. Eh di si Brad Danny naman, ay opo Don Manolo, yun nga po yung talatang kanina ko pa hinahanap eh. Ganun ba yun? So supply mo na pala yun? Supply ko na yon. Para ba yung ginagawa ko sa iyo nung mga nakaraan, di ba? Oo nga eh. Natandaan mo yung mga pagkakataon na hindi naman, di ba, sinusupply ko sa iyo yung mga verses na dapat mong magamit, mabasa, di ba? Oo. Kaya ako, malakas ang loob ko manghamon ng debate eh. Bakit? Andiyan ka naman eh. Di ba ano? Lahat ng mga ministro sa MCGI, labas. Ganon, Brother DK. Ganon ako, yung suportang ibinigay ko kay Don Manolo Pabis. Yung programa niya. Kaya nga nalungkot siya nung ako naglaylo na. Noong nagsabi na titigil na yung programa yung programa niya na hindi na ako sasama. Tinawagan ako ni Don Manolo noon. Sabi niya, Brother Willie, ano ba nangyayari? Sabi ko, ano po kako yan ng mga nasa itaas, desisyon po nila yan. Nung ako ilaylo na, Brother DK, yun ang kailangan na ako mag-exit. Hindi rin naman kayang i-sustain ni Brad Danny talaga na siya yung madalas na magiging kasama hanggang sa tuluyan ng nawala yung programa ni Don Manolo. So yun pa sa kasaysayan ng Mundong Ilaw. Sige ka Willie. Salamat sa mga inputs mo At hindi na kita masyadong gagabihin At alam ko namang ikaw nirarayuman na pagka lumalalim ang gabi. Di ba gano'n, no? Oo nga. Pero wag kang aalis dyan. Baka naman sakaling dyan ka lang. Kung okay lang naman sa'yo. Wag ka lang mawawala. Sundan mo, Brother DK. Kapag nariyan ka, ako'y sumisigla. Naks naman. Sila mo, di ba? Kanino ba dedicated yan? Kanino dedicated? To all the girls I've loved before, who travel in and out my door. I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved before. Kaya ka nababas Ayan. May topic ako kasi tonight. Tinimbang ka, ngunit kulang. Natatandaan mo ba yung talata? Yung sinabi na many tekel upharsin. Naks, kabisado. Baka libre. Ano ba ibig sabihin ng tekel? Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at ikaw ay nasukungang kulang. Naks. Kabisado. May asim pa talaga. Talagang hindi nawawala yung kaloob sa'yo, no? Yun nga, Brother DK. Di ba sabi ni Brad Eli, pag daw may pinalitan, yung papalit mas magaling, mas mahusay. Di ba? Alam mo yan? Di ba sa aralan natin ng mga manggagawa, klase ministerial, di ba yung lagi sinasabi ni Brad Eli, walang manggagawa. Kahit sinong ministro ang pwede magmalaki sa akin, sabi ni Brad Eli. Kasi pwede kayong mapalitan. Papalitan kayo ng Diyos. At ang ipapalit ay mas magaling at mas mahusay. Di ba, Brother DK? Baka naman yung puno ng kasalukuyang religion. Bakit pagka nagtitexto, laging alam ang verse?
Yung verse, pagka nakikinig kami ng teksto, talagang wala namang nakikita namin may verse kaagad sa screen eh. Oh, hindi ba sa kanya galing yun? Subukan mong wala yung screen. Walang mababasa yun. Walang monitor. Walang prompter. Pag walang prompter. Di ba? Yun nga, Brother DK, ang aking pag-exit ko ng 2009, sabi ko, tingnan ko nga kung merong yung sinasabi ni Brad Eli totoo na merong papalit, mas magaling, mas mahusay. Lilipat daw ang espiritu eh. Oo nga, sabi Eli, hindi raw siya hindi raw siya magkukulang ng kasama. Sabi nga ni Brad Eli, tingnan niyo dati, di ba, kilala mo yung Renor Adora, Brother DK? Oo, si paring Renor. Tagapag-doctrina ko yan eh. Di ba, nung araw yan lang tinatanong ni Brad Eli tungkol sa mga verses, di ba? Oo. Yun ang matalas. Oo, malupit yan. Oo. Nung araw nga, Brother DK, nung ako'y narito pa sa Bulacan at si Reno Rhea, maingay pa ang pangalan, matunog pa ang pangalan sa Maynila, sabi, ang tawag sa akin nung araw dito, ako ang Renor ng Bulacan. Oo, siya naman ang Renor ng Maynila, di ba? Oo, kumbaga ako yung kanyang rito, kumbaga ako yung junior ni Renor Adora. Oo. At that. Kumbaga ako yung pumapangalawa kay Renor. Nangyari naman, ako ikay present doon sa aralan ng mga manggagawa ng klase ministerial. Nagkaharap kami ni Renor Adora. Na DK. Oo. May premyo, 500 piso. Kung sino ang makakapaglitaw ng talata na kailangan ni Brad Eli. Oo. Parang nare-recall ko nga yan. Una sumagot yung Renor. Nilitaw yung talata. Sabi ni Brad Eli, hindi eksakto. Tapos sumagot naman ako. Sabi ni Brad Eli, pwede na rin. Kaya lang, hindi pa rin yung eksakto. Sabi ni Brad Eli. 500 piso yun, Brother DK. 500 pesos noong 1990. Oo. Hindi malaking halaga na yon. Sabi ni Brad Eli, hati na lang kami ni Renor doon sa 500. Oo. Sabi ko, Brad Eli, isa pa pong talata. Meron pa akong reserva, Brad DK eh. Oo. Ano yung talata na yan? Binasa ko, Brother DK. Nung mabasa ko, sabi ni Brad Eli, yan ang talatang hinahanap ko. Yung talatang reserva ko. Hindi nasolo mo yung 500. Nasolo ko. Sabi ni Brad Eli, yung 500 pesos ibigay kay Brother Willie. Nako, Brother DK, palakpakan ng mga manggagawa. No? Oo, palakpakan. Talagang doon nag-umpisa na si Brad Renor Adora ay mag-exit na. At doon naman yung aking pagpasok na, Brother DK. Oo. At doon namin nasubaybayan yon. Yung nagbabasa ka na sa Munyo, sa may barracks, yun na yon. Yes. Oo. Ngayon, may kasunod pa, Brother DK. May kasunod pa. Dahil nanalo ko ng 500 pesos. Oo. Di nag-break time. Lunch break. Di mga manggagawa, lapitan sa akin. Sabi, Brad Willie, 500 pesos, congrats. Kako. Baka pwede namang maglibre dyan. Sabi ng mga manggagawa, Brother DK. Sino nagpalibre sa'yo? Yung mga manggagawa sa Pampanga, sa Bulacan, sa Maynila, kasi nandun yung fishball. Yung meron doon fishballan, no? Fishballan sa loob ng di ba, ng ating klase minister. Di sabi ko sa mga manggagawa, kahit hindi ko naman kakilala, sige, lilibre ko kayo. Kumuha lang kayo dyan ng fishball at ako magbabayad. 500 na nga, Brother DK eto na yung mga manggagawa, nagkukumpul-kumpulan na doon sa fishballan. Tusok-tusok na ng mga fishball nila, Brother DK. Si Brad Roland, si Chairman. Si Chairman. Si Chairman. Nakita yung mga manggagawa, tumutusok-tusok lang fishball. Sabi ni Chairman, ano yan? Ito, fishball, libre ni Brad Willie. Sabi nung mga manggagawa, ganun ba, libre?
lapit sa akin si Brad Roland. Oh. Sabi ni Brad Roland, Brad Willie, naglilibre ka pala. Oo, ako, Brad Roland. Gusto mo ba? Oo, sige. Sabi ko, kuha ka lang dyan. Talaga, thank you, thank you. Eh di, tumutusok na si Brad Roland ng fishball. Nakakadalawang tusok pa lang. Nahinto, Brother Dick nung pagtusok Nahinto? Bakit naman nahinto? Kasi may sinabi ko kay Brad Roland. Sabi ko, sige kako, Brad Roland. Wag kuha ka lang dyan, tusok ka lang dyan. Kasi kako, nakasulat sa Biblia, pag nagutom ang kaaway, pakainin mo. Sabi ko ganun. Oh. Sabi si Brad Roland nagulat sa sinabi ko. Bakit? Ang sabi ko pag nagutom ang kaaway, pakainin mo. Oh. Sabi si Brad Roland, nung madinig yun, nahinto sa pagtusok. Oh. Ng fishball. Bakit? Sabi, teka lang, Brad Willie, ba't kaaway? Ba't kaaway ang nadidinig ko? Sabi niya sa akin, gano'n. Anong nangyari? Sabi ko, kasi hindi pa ako tapos, Brad Roland. Ikaw naman kawa. Kasi hindi pa ako tapos. Oo, may kadugtong pa ako. Yan patapusin mo. Ano kadugtong? Ganito, sabi ko, kung ang kaaway, pag nagutom, ay ang utos pakainin, lalo naman ang kapatid. Yung kako ang dugtong dyan. Kaya, sabi ni Brad Roland, okay pala, okay. Yan, tuloy ng tusok. Sige. May nakakawilyo, binabalik mo sa akin yung alaala ni Carolan eh. May naalala ka bang balahibo? Yung balahibo ng yung inarkilabas sa Video City. Huy! Tumigil ka niyan. Meron pa, hindi lang yung may balahibo. Pati yung buko pandan. Alak lang po itong buko pandan yan. Teka. Hahaba kwentuhan natin ito. Di ako makakapag-topic. Pambihirang garapon, oo. Ang sarap talagang ka-jamming nito si Kawili. Kaya nga may nagre-request sa akin pagka raw may mga opportunity, sana makasama ka namin. Pero hindi naman po kasi lalaging gano'n. Si Kawili po kasi may obligasyon din at saka hindi naman siya namin po pwedeng hagilapin gabi-gabi. Alam niyo naman po ang isang matanda na nirarayo mo na nga Kawili, di ba? Ay, oo. Ako nung araw, Brother DK, ang laman ng aking bag, pabango Pabango. Ngayon, oo, yung mga kulog. Ngayon, ang laman ng aking bag, kung hindi omega painkiller, efficacent oil. Oh, no. Ang bira, Ang laman ba ng bag mo ngayon, puro katin ko na? Oo, yung mga white flower. Pain reliever. Ang birang ganaman, oo. Ay, nako. Willie, maraming salamat sa pag-akyat mo, Thank you so much, Oo, sige. Oo, salamat ng marami. Na-entertain mo yung maraming tao rito. Nakita ko nga dito sa comment, sabi nga rito, wala sa kalingkingan naman ni Kawili, yang si Bobonjing. Wala naman Milya-milya ang diferensya ni Brad Willie Santiago kay Bonjing sa pagsagot at pangangaral. Wala sa kalingkingan ni Kawili si Bonjing. Kumbaga sa karera ng kabayo, si Bonjing biyahe, si Kawili bandera hanggang finish line. Talagang karirista to. Matindi fans club mo rito, Kawili, akit ka lagi, pagka may time, Oo naman. Ako masaya din pagka ako nakakakwentuhan nyo rito sa programa, Brother DK. Saka pagka napapasaya natin yung ating mga listeners. Oo, at saka yung mga kanta mo, talagang nag-iiwan ng marka yon na walang bayad, di ba? Libre naman yon, libre. Sampulan mo nga kami bago ka namin bitawan. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sana'y meron na akong dangal na ihaharap sa'yo at ipagyayabang
Sa panaginip lang ako may pagdiriwang. Ayan, Brother Dick. Wow. Yan. Wow. Thank you, thank you, Willie. Yun lang ang masasabi ko. Wow. Eddie, wow. Oo. Isang masigabong palakpakan kay Willie. Thank you, Willie. Ayan, si Willie Santiago po ang aming kaibigan, ang tagapanguna po ng kanilang samahan. Meron po siyang programa, ang Mabuting Daan, masusubaybayan nyo. Tuwing ano ba yun, Willie? Lunes? Tuwing Martes? Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi. Oo, pagka naman linggo, alas 9 ng umaga. Ayun. So, Tuesday and Thursday, tapos Sunday, alas 9 ng umaga. Yun nga yung naging topic mo kanina, Willie, ano? Yes, kanginang umaga, Brother DK. Sige. Hindi ka na namin nabalahin, Willie, Maraming salamat sa iyo, Ay, salamat din dito sa pagkakataong ibigay sa akin na makabahagi dito sa programa at makapagbigay din ng kasayahan, kasiglahan dito sa mga closet, mga exiters sa MCGI na dati nating pinagsama-samahan, Brother DK. Ayan. Thank you so much, Willie Santiago, ang tagapanguna po ng... Ano na nga uli yung inyong buong pangalan, Willie? Members of the Church of God in Jesus Christ, Universal, Brother DK. Okay. Tapos ang inyong title ng program, Ang Mabuting Daan. Ang Mabuting Daan. Yan ang ating gamit na titulo. Ayan. At makikita nyo po doon sa broadcast namin kung bakit hindi marapat na tawaging dating daan. Nagoyo tayo ron. Pero ayokong kalkalin ngayon para magkaroon sila ng sorpresa, Willie. Yes, salamat Brother DK diyan sa balak mo na sa programa mo yung aking laging Willie, talagang ipag-iimbita ko 'yon. May mga kabig naman ako. Magandang ma-restream natin 'yung Willie. Yes, salamat diyan sa iyong magandang plano na yan, Brother DK. Sige. Basta kakantahan mo lagi kami ng FPJ. Ayo naman, kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Ganyan ka rin nang tayo ay hindi magkita. Sige. Willie, thank you so much. Antabay ka lang dyan. Baka sakali pagka may time ka pa, papanikin kita ulit. Tapig lang ako saglit. Okay, Brother DK. God bless. Thank you. Same to you, boss. Likewise, si Willie Santiago po ang ating nakapanayam ngayong gabi. At ngayong pong gabing ito ay pasukin natin itong aming topic na inihanda po tonight. At gusto ko pong maipaglingkod sana ito sa inyo sa maliit na paraan na akin pong magagawa. Naipangako ko po kasi ito doon sa isang kapatid na nag-post kanina. Meron siyang post Ito yung post niya. Pansinin niyo po ito. Sabi niya rito. Sana ito. Yan. Yan po si Sis. Ano na nga pangalan? Ako, magkaka-atraso yata ako kay kapatid. Si Sis Elizabeth Caballo. Yan. Si Sis Elizabeth Caballo. Ang kanyang asawa po si Brad Eric Caballo. Sabi ko sa kanya, parang kilala ko po si Brad Eric, taga Vancouver. Yung pala, nagkakilala kami sa Pilipinas dahil 98 na anib si Brad Eric. 2006 naman siya. Nadistino ako sa kanilang mga lokal. Nang pinost niya po yan kanina, sabi niya dyan sa post, I'm now 50, sabi niya. And I'm now free from cult, free from judgmental people, free from religious group obligations, far from rumors, far from fake love, far from toxic people, and now I'm enjoying the free will and the peace of mind. Nung maipost niya po yan, parang nagkaroon ako ng idea, wala naman ako kakong topic mamaya dahil wala si Elios at saka wala si Ate Pat. Naisip ko, okay, so kung yan yung matimbang sa'yo, hindi yan yung matimbang sa loob ng MCGI Panoorin mo si EQTV, matibay ang kapit sa MCGI. So, sino sa inyo ang make sense? Parang naisip ko,
kung titimbangin mo sa dalawang anggulo, ang katwiran kung matimbang ba ang ginawa ni Sis na siya nag-exit, babatuhin ka ng panatik. Makatwiran din sa amin na manatili dito sa loob. So, which is which? Alin ang mas matimbang? So, diyan ko pong naisip ngayon, itong topic namin tonight, yung tinimbang ka, kulik nasumpungan kang kulang. Ayan. Pero bago ko po palautin ito, no? Gusto ko lang po kayong bigyan ng isang heads up sa lahat ng mga nakikinig po sa amin. Meron kasing nag-reach out sa akin, isang kasama, isang meron ding pangalan, at kilala din naman kahit papaano ng karamihan. Nagulat na lang din ako sa binanggit niya. Sabi niya, "Boss, nag-exit na ako eh." Ha? Ay, alam ko dumidestino ka pa. Alam ko dikit ka pa dun sa KNP mo ah. Wala na, boss. Out na ako. Ha? Yun. Parang may mga bagay minsan na masisyak ka na lang, magugulat ka na lang. What? Etong tao na to nag-exit? May mga unbelievable minsan na, ha? Parang si Justiciar, kung natatandaan nyo po, siguro mga ilang buwan, binabanggit ko yung Justiciar. Nagulat ako kung sino yung Justiciar. Abay parang CJ Perez pala yun. Nag-exit na. Ha? CJ Perez mag-exit? Apo? Sa tuhod ng kapatid na Perez? Okay. Well, there's something wrong na talaga dun sa religion na ating kinagisnan. And then, merong inintroduce sa akin si Justiciar. Nung makausap ko siya, ayaw niyang magpakilala. Sabi niya, "Brad, kung gusto mo kong i-shoutout, tawagin mo na lang ako sa pangalang Red Car." Okay. Ano po ang kwento niyo, Brad? Nung malaman ko, ang kwento niya, aba, di hamak na ano lang naman. Nagbabautismo lang naman. Brad, pagka po akong nag-exit, abay hindi po isa ang mawawala, Brad. Hindi po isang pamilya ang mawawala. Baka ang pinag-uusapan po natin dito, isang buo na lokal ang mawala. What? Ako'y nagulat. Nagulat ako dun sa sinabi niya na, what? Isang buong lokal ang pwedeng mawala? So, nung umpisa, parang hesitant akong maniwala. Pero, as we move along sa kwentuhan namin, na-realize ko, ay anak ng kuto at puting tupa. Pagka nga po, Brad, ikaw ang nawala, ay talagang buong lokal nga ang mawala. Ayan. Kaya po yung lokal na yon, wala na po yon sa mapa ng MCGI. Wala na mga members nun. Bakit? Nahatak na noong kapatid na yon. At ito pa isa ngayon, panibago. Nasurpresa ako. Tinawagan niya ako, nagkausap kami. Di kay, out na ako. What? Ikaw? Abay, no sinilip ko yung profile niya, nakita kong mga katabi niya, mga bigatin. Alam na baka ako ng marami yan, Brad? Hindi pa. Wag mo lang sabihin kung saan bansa ako. Pero, just to let you know, out na rin ako. Ang ibig ko lang pong sabihin, may mga bagay po minsan na hindi mo ini-expect na akala mo hindi mag-out pero ayun, nag-out. Anong meron? Kaya po gusto ko po anyayahan kayo dito sa aking topic na gustong ipaglingkod po sa inyo ngayong gabi. Itong tinimbang ka ngunit nasumpungan kang kulang. Ito yung binabanggit nga ni Kawili po kanina, yung tekel. Saan ba galing yung tekel? Binanggit naman ni Kawili kung saan. Yan po yung sinabi ng Diyos kay Haring Belsasar ng Babylonia na nasumpungan itong si Haring Belsasar na sumakop sa Huda na yung kanyang naging pamumuhay po ay walang bigat, walang kabuluhan at walang katwiran. At yung pagiging walang bigat at walang kwenta na yan sa pagtimbang, yan po yung ginagamit na metaphor na ngayon. Kaya merong lumabas na movie noong araw, noong 1974. Siguro, panahon ni Kawili to, no? Nung sumikat yung movie ni Direk Lino Broca, yung Tinimbang Ka Ngunit Kulang.
At iyan po isang drama film na tumatalakay sa moralidad at hipokrasya ng lipunan. At pinakikita din diyan yung hindi marapat na pagtitimbang sa tao at yung mga inhustisya kung tayo ba ay katanggap-tanggap o binabasura na lang sa paningin ng iba. And at the end of the day, ang tanong diyan is makatwiran ba yung hatol o timbang na ginagawa sa atin? At gusto ko pong i-connect yung pelikula na yon dito po sa ating topic for tonight. At eto po, gusto niyong pumasok sa Zoom, inaanyahan namin kayo. Join po kayo sa aming Zoom meeting. Ito po yung meeting ID. Anytime, pwede kayo makapasok kung gusto niyo po na kami ay makasama dito sa aming podcast po for tonight. At ang topic po natin, eto, ipa-flash ko po sa screen right now. Ang topic po natin ay, eto, ang main topic natin ay tinimbang ka ngunit kulang sa ngalan ng makatwirang timbangan. Sa punto na to, gusto ko pong ipakita sa inyo, alamin natin, yung bang hatol sa atin ng mga Exeter, nitong mga enthusiast na miyembro ng MCGI, na di umano tayo raw ay mga aso at baboy na nagbalik sa sariling suka at mga baboy na muling naglubalob sa pusali. Sa dating banig na kinaroroonan di umano natin ay lumipat pa raw tayo sa sahig. Dati na raw po tayo kay Kristo, pero ngayon po ay certified na tayo ng mga antikristo, mga janitor fish, at yung sa tawag pa ng iba ay mga uto-uto. Ano? Makatwiran ba? Kung titimbangan natin, ganun ba talaga katanga itong mga Exeter? Let's try to break it down, people, nang wala pong bias at nang wala pong panghuhusga. Una, alamin muna natin, kung mananatili ka ba sa loob, ano ba mga benepisyo? Walang bias. Let's put this in a case na bigyan natin ng hustisya. Kung ikaw ay mananatili sa loob, ano isang benepisyo? Ang isang nakita ko po dyan, mamimaintain mo ang family connection mo. Pagka nasa loob ka, well, good for you. Kasama mo pa rin ang kamag-anak mo. Kung asawa ka, may bahay ka, kasama mo pa rin ang asawa mo. That's a benefit. Hindi ka magiging iba. Kumbaga, parang ang buhay mo, lagi kang may reunion araw-araw. Dahil hindi ka nahihiwalay sa pamilya mo. And that's true. That's reality. Binibigyan natin ng hustisya ang nasa lahat ng nasa loob ng MCGI. Yung mga pamilyang nandyan, pagka kayo nandyan, that's good for you. Kasi yung isang asawa na umexit sa MCGI, wala eh. Naiba na mundo eh. Hinihiwalayan pa nga nung iba eh. Pero yung ikaw nananatiling nandyan sa MCGI, well, good for you. Kasama mo asawa mo, anak mo, pamilya mo, magulang mo, kaibigan mo. That's a benefit ng nasa loob ka ng isang religion. Meron kang belongingness. Di ba? Hindi ka naiiba. Merong tumatawag sa iyong kapatid, merong tumatawag sa iyo, kumusta ka na brad, sis. Meron kang sense of identity. Di ba? Kumbaga, Diba? meron kang Hindi ka social naiiba. identity na Tumatawag sa'yo kapatid. Meron tumatawag sa'yo, kumusta? paki-mute nga muna si Veritas. Ayan. Yun yung meron kang identity sa loob. Kumbaga parang meron kang grupo. At yung grupo na yon, ang tawag nila ron social identity. Ito yung masarap sa pakiramdam na meron kang belongingness sa grupo. Na yung belongingness na yon, that makes you feel secure and valued. Kasi merong someone na tumatawag sa'yo, oh kapatid, Brad, kumusta ka na? Pag Exeter ka, wala na nun di ba? Nararamdaman yan sa loob. Meron kang clear routine. Meron kang ine-expect na pupuntahan tuwing Miyerkules, prayer meeting, pagsamba sa pasalamat, pagkakatipon. Kumbaga may rhythm yung araw-araw ng buhay mo. Kumbaga, ang tawag nga nila dyan, kapad na ng katawan mo. Na pagka nga hindi ka nakadalo, di ba? Parang may kulang dahil hindi mo nakabanding yung mga kaibigan mo at mga kasama mo sa buhay. At yan yung magaganda na mga advantages na pagka nasa loob ka. At higit sa lahat, yung pangmalakasan sa lahat. Alin yan? Yan yung promise of salvation.
mayroon kang di umano ay aasahang kaligtasan basta manatili ka lang sa loob. May awa si God na datnang kambuhay ni Kristo, may aasahan kang kaligtasan, kapatid, kung nandito ka sa loob ng aming organisasyon o ng aming samahan. Ayan. And psychologically, dyan na-hook yung maraming mga members ng MCGI. Bakit? Kasi meron silang tinatawag na terror management theory. Yan yung religious promises na kumulong sa'yo para mabawasan yung takot mo na mamatay. Kasi tanggapin natin at hindi, isa sa nakakatakot na pangyayari sa buhay natin, yung ikaw ay mamamatay. Pero alam nyo ba na yung kamatayan, nababawasan yung takot doon minsan dahil diyan sa pangako ng buhay na walang hanggan. So, hindi ka na masyadong natatakot kasi alam mo, hindi ka maiimpyerno. Alam mo, meron kang pupuntahan na buhay na walang hanggan pagka nawala ka dito sa mundong ibabaw. At pangako yan ng MCGI sa atin, di ba? At ang isa pang benepisyo pagka nasa loob ka ng isang religion, pasok na pasok to, lalo na kung nandito ka sa Pilipinas, yung religious legitimacy. Kumbaga, meron kang level na in ka. Pag tinanong ka kung meron kang bang dinadaluhang church, meron kang masasabi na, oo, dumadalo ako sa religion namin. Anong religion mo? Well, MCGI ako. Di ba? Kesa doon sa tanungin ka, uy, pre, anong religion mo? Parang hindi ka tanggap-tanggap pagka sinabi mong, wala akong religion, pre. Well, ano yun? Ano ka ba? Atheista ka ba? Parang may bad connotation ka agad dito sa Pilipinas pagka agnostic ka, pagka atheist ka. Dito hindi ka feel at home pag wala kang religion. Pero pag may religion ka, nasa loob ka, para bang proud ka pa. Kaya nga sabi nila proud to be MCGI. Ayan. Kaya, kung titingnan nyo po rito, pag nasa loob ka ng isang iglesia o ng isang samahan, nakakaramdam ka ng comfort. Meron kang parang peace of mind. Parang meron kang sense of purpose. Nakakaramdam ka na parang bang napaka-useful mo sa buhay. Dahil merong kang nasasamahang ministry, meron kang nagagawang papel sa mundo. Hindi ka walang kwenta. So, more or less, yan po yung mga benefit na siguro nagiging dahilan ng pananatili ng ibang mga miyembro sa isang religion. And on the other hand, however, while you are enjoying those stuff, meron ka namang kailangang isakripisyo. I understand, masaya ka, pero hindi mo maididinay ang katotohanan. Minsan, may mas mabigat kang papasanin para i-enjoy mo ang lahat ng benefits na yan. At dyan pumapasok yung mga consequence. Ano ang isa sa consequence? Eto, ililitanya ko po sa inyo. Una, time-consuming. Okay, fine. Gusto mong dumalo ng pagkakatipon? Masaya ka sa pagkakatipon? Well, suffer the consequence. Bakit? Obligado kang dumalo ng pagkakatipon. Hindi pwedeng hindi. Nawawala ang oras mo sa haba ng pagkakatipon. Kung yan may 8 oras, 8 oras ang ninakaw mo sa pamilya mo dahil sa pagdalo mo sa gathering nyo sa pagkakatipon. Nawawala ang oras mo hindi lang sa sarili at sa pamilya, pati sa outside core mo, sa kaibigan mo. Nauubos yun dahil sa pagdalo mo. You have to sacrifice those. Surveillance culture, imo-monitor ka ng mga manggagawa, ng mga officers. Bawat galaw mo, may nakabantay. Kapatid, bakit po late kayo sa pagkakatipon? Kung gusto mo, yung sarap at pagdalo sa pagkakatipon, pagka late ka, kapatid, mukhang lagi kang nahuli. Merong mata na nakamonitor sa'yo. Pagka ikaw nandyan sa loob, bawat galaw mo babantayan. Oh, kapatid, mukhang gumaganda ang mga gamit mo naabuloy mo na ba yan, Brad? Ang ganda ng suot mo, Brad Louis Vuitton naitulong mo na ba yan sa sadik, kapatid? May laging mata na nakaantabay sa'yo pagka ikaw kumikilos sa loob ng inyong religion. Ang masamang epekto nito, pwedeng magdulot sa'yo ng hypervigilance.
Yun yung para bang lagi kang may CCTV sa buhay na lagi kang namo-monitor. And tanggapin natin at hindi. We don't want that. Ayaw nating nagkakaroon tayo ng financial pressure, yung lagi kang may expectation ang ibang tao sa'yo na, oh kapatid, wala ka pang contribution para sa sadik. Kapatid, kulang pa yung ibinubuhos mo para sa patarget natin sa lokal. Kapatid, yung food pack po natin, baka nalilimutan mo. Oh, kapatid, yung hydrogen po natin, hindi pa po ubos. Baka gusto nyo pong kunin na po lahat. Kapatid, Arlene shampoo po, bili na po kayo. Toyo, suka, patis. Kung gusto mo ng financial pressure sa loob, manatili ka sa loob. Suffer the consequence. Pero, meron ka namang religion. Nasa religion ka, pero para kang empleyado na laging meron ng kota, na laging meron kang pinaglalaanan. Unfortunately, ito ang unfortunately. Mabigat. Alin yan? Yung guilt and fear system. Yung kapag hindi ka umatin, may kasamang panggigil trip. Yan yung nakakainis eh. Yung bang parang lagi kang kulang, parang mahina ang pananampalataya mo. Oh, Brad Jerry Conde, ano nangyari sa'yo? Mukhang humihina na pananampalataya mo. Oh, pagka binanata naman ng KNP, oh, lokal ng Doha, ano nangyari sa inyo? Ba't ang liit ng contributions mo? Nyo, ano nangyayari sa inyo dyan? Humihina na ba pananampalataya nyo? Di ba sampal sa pagmumukha natin yan pagka tayo ginaganyan ng mga workers at ng mga KNP? Yan. Yung mga yan, kailangan isuffer mo. Bakit? Kasi part yan ng nasa loob ka ng isang religion. Diyan na nga papasok yung pinag-usapan natin nung nakaraan, yung tungkol sa toxic shame cycle. Yung bang feeling mo na parang lagi kang kulang. Yung feeling mo na nakakahiya pag hindi ka nag-abuloy. Di ba? Yung nakakahiya yung hindi ka tumatayo, oras ng abulo yan, hindi ka tumayo at maghulog ng abuloy mo dun sa kahon. Nakakahiya, parang nagbigayan sila na sobre sa sadik, hindi ka nakikibigay sa sobre ng sadik. Parang nakakahiya kung sila nagbibigay tukol sa patarget, ikaw hindi ka man lang makabili ng ticket. Ito pang masama, yung conditional belonging ness. Yung tipong mabango ka sa kanila pag okay ka. Pero pag wala ka na, taim pusa ka. Ganyan na nangyari kay Jerry Condi Yung conditional belonging Okay siya nung mga panahon na siya nandun sa loob. Pero nung nagkaroon siya ng duda sa turo, nagkaroon siya ng duda sa KNP, wala na. Ni-reject na siya. Inutusan na ang mga officers, ang mga kapatid, na i-out siya sa GC at i-block pa at huwag nang kausapin. Yan ang consequence. Pagka ikaw, nag-out sa loob ng samahan o ng religion. Tingnan nyo nangyari sa kanya. Partner niya sa negosyo ha, eto, wala na silang negosyo. Talo-talo, solian ng kandila. Pag nagkamali ka, hindi acceptance ang mararamdaman mo, kundi hiya at stigma. Lalo na pagka nasuspindi ka, ay naku, Mariang Garapon. Isisirkular ka sa buong kapatiran na para kang pinandidirihan. Well, kung okay sa'yo ang lahat ng yan na titiisin mo, okay lang sa'yo kahit masuspindi ka at isisirkular ka, parang yun nangyari kay Marita, kinalad ka ng pangalan sa buong kapatiran, kung okay lang sa kanya, then go ahead. Kung kayang takpan ng saya ng pagkakatipon ang lahat ng consequences na mangyayari sa loob ng isang religion, better yet, keep your faith. But, again, suffer the consequence kasi ginusto mo yan. Yan ang dilema kapag ka ikaw nag-out ng religion at nanatili naman sa isang religion. Ngayon, pag-usapan natin kapag ka lumabas ka naman. Unahin naman natin yung consequence. Ano consequence pagka ikaw nag-exit na ng MCGI o ng isang religion? Ito unang-una mangyayari sa'yo. For sure, maraming makaka-relate dito. Talamak na family strain. Ito po yung conflict sa mga relatives na mga naiwan mo sa loob. Lalo na kung buo kayong pamilya. Pag iniwan mo ang isang religion, for sure awa yan. Dahil ang i-advise ng ministro dyan, kapatid,
Sino uunahin mo? Si Kristo o ang Diyos? Anak, sino unahin mo? Nanay mo o ang Diyos? Magkakaroon ka agad dyan ng family strain, ng conflict pagka nagkaroon ka ng duda. Yan ang magiging consequence pagka nag-out ka sa MCGI. Yung stigma na iniukit sa pagkatao mo, na meron kang label ka agad na antikristo ka. Kasi dito sa mundo po ng mapaghatol sa kapwa, tingnan niyo yung mga ex-convict. Pag sinabing ex-convict, iba kagad ang tingin sa'yo eh. Nakatatak sa'yo yung negatibong pagtingin sa'yo ng lipunan. Ganyan din ang nangyayari pag nag-out ka ng religion. Tatawagin kang, janitor fees, uto-uto. Yan ang normal na nangyayari pag nag-out ka ng isang samahan. Gusto mong mag-out? Kung kaya mong saluhin yan, edi go. Kung kaya ng power mo, di ba? Ito pa isa. Karamihan, nararanasan natin to. Yung social loss. Nawawala yung dati mong mga kapatid, kaibigan sa loob, even yung matalik mong kaibigan. Ano nangyari sa amin ni Marie Peñaranda? Kaibigan ko matalik, wala akong alam na dahilan para magkahiwalay kami ng landas. Pero, nakablock ako. Si Jack Hamisola, kasama kong manggagawa, best friend kong tinuturing. Pero ano ko ngayon? Nakablock ako. Bakit ginawa ng mga taong ito? Dahil narinig nila sa kanilang leader ng relihiyon. Kaya kahit kaibigan ka matalik, kahit pa ikaw ay kamag-anak na malapit, pagka ikaw ay lumaban sa leader, taim pusa ka. Yan ang isa sa mabigat. At ang ididikdik sa'yo, yung spiritual fear. Yung meron kang dalang takot na sasabihin sa'yo na, hindi ka na maliligtas. Kasi ang labas, ang nakatikim ng kaligtasan, lumabas pa, pinapako mong muli si Kristo sa krus. Nagkakaroon ka ng spiritual fear. Kaya mo ba yan? Kung kaya mo, then get out. Pero kung di mo kaya, eto yun, mananatili ka sa loob. Ito yung religious trauma syndrome na nararanasan ng majority ng Exeter. Naglilinger sa isip mo yung takot na pagka ikaw ay lumabas sa isang high-controlled religion. Kasi tinatak yan sa'yo during indoctrination, na yung kaligtasan nasa loob kung mananatili ka. Magkakaroon ka pa ng identity crisis, ano ka na bilang miyembro. Hindi mo na alam kung ano ba tawag sa'yo. Ano ka ba? Exeter ka ba? Kristiyano ka pa ba? O Bible Exeter ka lang? Ang tawag pa nga ng iba, Exciter Ano ka? Unchurched ka na ba ngayon? Wala kang maliwanag na identity kung ano ka pag nag-out ka sa MCGI. Yan ang mga consequence pagka ikaw ay lumabas. Pero, alamin naman natin, ano naman yung mga benefits kung ikaw naman ay mag-out. Dito tayo ngayon titimbang. At dito papasok yung post kanina ni Sis. Ano benepisyo naman kung sakaling ikaw ay lumabas? Una, hindi ka nakatali sa Miyerkules, Sabado at Linggong pagkakatipon. Malaya ka na sa oras, para kang empleyado na nakalabas ng 24/7 duty. Meron ka ng oras para sa sarili mo. Mas feel mo ba yan? Kung mas feel mo yan at hindi ka napapaalipin dun sa religion mo, then better yet, enjoy the time na meron ka para sa pamilya mo. Pangalawa, na i-restore yung privacy mo. Bakit? Wala nang officer na magmo-monitor sa'yo. Kasi out ka na Brad, exit na po ako. Huwag nyo na po akong dalawin. Wala nang monitoring sa'yo. Wala nang tatawag sa'yo ng bakit di ka pa nakadalo. Kasi nakakapagod na po ang magpaliwanag. At ang higit sa lahat, yung financial freedom. Wala ka ng target na i-reach, wala nang abuloy na magpe-pressure sa'yo ang officer mo at ang manggagawa mo. Wala ka nang iintindihin na lalapit sa'yo na magbebenta sa'yo ng sardinas. Wala ka nang iintindihin mayroong mag-o-offer sa'yo ng food pack. Wala ka nang iintindihin na may magbebenta sa'yo sa lokal. Financially free ka na. Dahil hindi ka na nakatali sa bondage ng isang religion. Yung dating panghulog sa abuloy, ngayon nagagamit mo na para sa pamilya mo, sa anak mo at saka sa asawa mo. Nagkaroon ka na ng border horizon, kumbaga. Yung mas malawak na yung iyong perspektibo pananaw
na tumingin sa paniniwala ng iba at magsuri ng ibang pananampalataya. Kasi pag nasa loob ka ng MCGI, limitado ka eh. Bawal makinig sa labas, kasalanan sa espiritu. Huwag kayong makikinig kahit kanino kasi makakasira ng inyong pananampalataya. Pero pagka nag-out ka, nababasag yon. Natututo kang magsuri sa paniniwala ng iba. Nagkakaroon ka ng mental peace. Na dati paranoid ka. Na pagka-absent ka, baka hindi ka maligtas. Pero ngayong naka-out ka na, alam mong nonsense lang yung doktrina na yon at inconsiderate na doktrina. Kumbaga, nagiging authentic ka na mabuhay sa sarili mo, hindi ka na bounded ng mga matang nakatingin sa iyo palagi. Yan yung mga benepisyo at mga consequence pag nasa loob ka ng MCGI at nag-out ka ng MCGI. Ngayon, ano po ang hatol ng taong bayan? Kung kayo ngayon na mag-a-assess, ako ang mag-a-assess sa personal kong perspective. Sa lahat ng mga MCGI enthusiast, ito po ang aming take sa bagay na to. Wala naman pong masama kung manatili kami sa loob ng aming religion. Wala namang masama eh. Pero para sa akin, kung sakali mang magpagod ako, gusto ko naman sana yung sure ako. Para sa akin, okay lang kahit mapagod ako eh. Mapuyat? Kami pong mga Exeter. Para sa amin, okay lang ang mapagod. Okay lang ang mapuyat. Okay lang ang maubusan ng pera. Basta, sigurado lang kami na totoo ang pinasok namin. Ewan ko po, sa akin to sa aking pananaw. Kung siguradong sigurado ako na totoo ang pinasok ko, maubusan man ako ng pera, mapagod at mapuyat, okay lang ako. Kung sa panahon pa ni Kristo at mga apostol ako nabuhay, baka nga ipain ko pa yung leeg ko eh. Baka kayanin ko pang ialay ang buhay ko eh. Para sa mga ngaral at isangga ang katawan ko sa lider eh. Bakit? Nagawa ko ngang uminom ng ihi eh. Palagay ko more than that kaya kong magawa. Kung siguradong sigurado ako, si Kristo at mga apostol ang pinaglilingkuran ko. Pero, ang malaking pero ito, taong bayan, ang malaking pero ito, 2,000 taon na po ang lumipas. People of the world, 2,000 years ago, nagtiwala tayo ng lubos sa isang samahan na ating inaniban. Na sa ating pagtitiwala, pagkatapos ng lahat, ano nangyari? Nakita natin ang sarili natin, kapareho lang din pala ng ibang religion na inaakusahan natin at sinasabi nating mali noon. Akala natin, totoong-totoo tayo. Ang akala natin, na-debunk na natin ang lahat ng religion. Kaya sa sobrang tiwala natin sa religion natin, 100% tayong naniwala na tayo lang ang totoo, tayo lang ang tama. Kaya totoong-totoo ginawa natin sa buhay. Todo bigay tayo, todo suporta tayo sa lahat ng proyekto, walang reserbasyon. Naniwala tayo sa malaking kapighatian. Kaya hindi na nag-aral yung iba eh. Si Kawili nga, first year college lang. Iniwan na natin yung mga pangarap natin dahil sa paniniwalang mayroong darating na wakas. Pero ngayon, sad to say, etong malaking kapighatian na to, etong lupa na to na pagtitipunan di umano ng kapatiran, ano na ngayon? Sad to say, isa na lang po siyang leisure park. Ito na po ang isang proyekto na pag-aari ng pamilya na kailangan mong magbayad ng entrance fee. Na noong unang panahon, pilit nating pinagsisikapan na maitaguyod alang-alang sa malaking kapighatian. Hindi ba totoo naniwala tayo noon? Majority, daratnan ng buhay si Brother Eli. Pero ano po nangyari? Nasaan yung Brother Eli na pinagmamalaki nating sugo
nakausap ng Diyos, nadadatnan ng Kristo. Asa na siya? Di ba wala na? Hindi ba totoo marami na rin pong KNP ang nagkawalaan na? Wala na si Tata More. Sino pa? Si Kaato Tobias, wala na rin. Oh, yung kapatid na pulis, wala na rin. Maraming KNP ang nagkandamatay na. Ngayon, yung ating mga KNP, matatanda na yung iba, si Brad Candong. Yung nawala na rin. Bukas makalawa, yung mga KNP nakikita nating matatanda na ngayon, bukas makalawa mawawala na rin. Maaari bukas makalawa, ibang tao na po ang mamamahala sa tinatawag nating iglesia. Yung mga matatandang kapatid, nasaan na? Wala na. Nakakapagtaka ba yun? Yung Brother Eli nga na tinitiwalaan nating sugo ng Diyos nawala Ano nangyari? Bukas makalawa, meron ng ibang mga ngasiwa, hindi na ang kasalukuyang leader ng religion. Okay lang manatili Why not? Kung totoong totoo, kung inaakay talaga ni Kristo, halimbawa talagang yan ay mga apostol, halimbawa, abay ipain ko ba ng leeg ko? Okay lang. Pero ano nangyari sa atin? Naniwala tayong totoong totoo, pero at the end of the day, ito tayo ngayon. Yung matataas na pamilyang nakikita mo, establisado na. May assurance na sila. Pero ikaw, ako, tayo, ano tayo? Hindi ba hilahod pa rin? Hindi ba totoo naghahabol pa rin tayo ng mga pangarap natin na pinagkait natin sa sarili natin? Again, uulitin ko, okay lang kung totoo sana. Okay lang kahit talipinin ako. Okay lang kahit maubos ako. Pero sa harap ng mga mata natin, nakikita mo na ang ebidensya hayag na sa'yo. Yung hindi pagiging totoo ng samahan mo. Siguro bulag ka na lang kapag wala ka pa ring nakikita. Well, sa mundo po ng religion, naturuan kasi tayo ng maraming imahinasyon. Sa mundo ng relihiyon, pinaasa tayo sa maraming mga pangako, pinaikot tayo sa mga salitang di umano ay galing sa Diyos. Dahil sa sobrang relihiyoso tayong mga Pilipino, basta may tatak ng Diyos at may tatak ng relihiyon, hindi na natin pinagana ang isip natin. Ipinasuko na natin yung ating mga critical thinking. Sabi ko nga nung nakaraan, pinahiram na natin ang isip natin sa mga pastor. Pero ano nangyari sa atin? Sa sobrang pagtitiwala, dun sa best, eto tayo ngayon. Luhaan at sugatan. Sila establish, pero ano tayo ngayon? Hindi makapaniwala na nag-umpisa tayo na akala natin meron tayong maipupundar, pero naglaho lang ang lahat. Again, uulitin ko, bakit ang hindi na manatili kami sa MCGI? Nanatili nga kami ng 30 years Yung iba nga 20 years Naka-10 taon nga yung iba Bakit hindi kami makakatagal? Pwede naman kaming tumagal dyan Pwede kaming manatili sa loob. Again, kung totoo. Pero, ang batayan mismo ng pagiging totoo, bagsak na kasi Nasaan yung batayan mo na yan totoo? Bagsak na Bakit? Yung aral na naririnig mo ngayon, ang daling butasan. Hindi mo na maipagmalaki yung mga katwirang naririnig mo. Suyang-suya na ang marami sa paikot-ikot na talakayan. Suyang-suya na ang marami sa pambibilog sa ulo ng pinuno at ng lider. Umay na po ang tao sa pambabatibot nung nambabatibot dyan sa pagkakatipon. Hindi ba totoo sukang-suka na ang karamihan sa puro kakornihang usapan sa kanilang mga pagkakatipon? Yung mga interpretasyon sa Biblia na naririnig nyo ngayon, hindi ba kitang-kita nyo ginagamit na lang po yung word search? Hindi ba totoo taken out of context na yung mga turo dyan sa samahan na yan? Wala kang assurance ng purong doktrina na galing sa talagang author ng Biblia. Ang naitatanim sa'yo, sariling interpretasyon ng leader. Kung ano yung kanyang pagkaunawa, yun ang naitdidikdik sa'yo. Ngayon, kung kapareho lang din pala ng maling religion ang sinasamahan namin ngayon, aba,
Eh bakit naman iaalay ko pa yung oras at pera ko at buhay ko sa religion na yan? Eh kung kapareho rin lang pala ng maling religion na inaatake natin nung araw. Nag-iisip ba tayo, taong bayan? Di ba ang pinakamahalagang tanong? Tingnan nyo eto. Ilang taon kang naalipin? Ilang taon ang nawala sa'yo? Sa pagtitiwala mong yan ay totoo. 10 taon ka sa MCGI? Hindi ka na naniniwala ngayon. Ilang taon ang nawala? 10? 20? 30 taon ang nawala sa'yo? Ilang taon kang naalipin? Ilang taon ang nawala? Oras, pera ang nawala sa'yo? Pero hindi pa yan ang pinakamahalagang tanong. Ang pinakamahalagang tanong, ilang taon na lang ang natitira sa buhay mo? Okay, fine. Nasayang na yung mga nakaraang taon. That's okay. Pero ang tanong, ilang taon na lang ang natitira sa buhay mo? Si Kawili, ilang taon na? Malapit nang magsisenta. Oh, ako, malapit nang mag-40. Yung iba, malapit nang mag-50, mag-senior citizen. Ilang taon na lang yung natitira sa atin? Hindi ba makatwiran lang at makatarungan na kung mali rin lang ang religion mo ngayon, ialay mo naman ang araw at oras mo sa pamilya mo? Na ipinagkait mo ang iyong magagawa sa matagal na panahon? Hindi ba mas magandang lingunin mo naman ang sarili mong sambahayan? Kasi mali rin lang naman ang religion mo Why stay? Bakit gugugulin mo pa ng 8 oras ang buhay mo sa pagkakatipon? Bakit ang kinikita mo, ibibigay mo pa riyan? Mali rin lang naman pala ang religion mo kagaya ng ibang religion. Hindi ba't mas magandang ang gawin mo, lingunin mo ang asawa mo na pinagdamutan mo ng atensyon? Ang mga anak mo na na-deprive sa maraming laro, sa kasayahan, sa mga pagkain? Yung mga magulang mo, hindi ba nalimutan mo na malapit na pala ang dapit hapon ng buhay nila? Pero, di tapak, kapatid, hindi pa huli ang lahat. Huwag mo na silang intindihin. Huwag mo nang pagtuunan ng pansin yung royal family. Huwag mo na silang ipagtanggol. Bakit? Okay na sila Establisado na sila, kapatid. Hanggang sa kaapu-apuhan nila, safe na sila. Established na sila. Pero ikaw, Exeter, hanggang ngayon, problemado ka pa rin ng pambili ng bigas. Sila hindi nakakaranas ng mapuputulan ng kuryente, ikaw, nababalisa dahil darating ang mamumutol ng kuryente nyo sa tubig at saka sa Meralco. Natatakot kang bukas wala kang isasaing, walang pambili ng ulam. Sila, established na. Masarap na kinakain, branded na ang mga damit. Ikaw ang talo, sila established na. Hanggang sa dulo ng kanilang mga apo, mabubuhay sila kahit hindi na maghanap buhay. Dahil sa negosyong naipundar sa ngalan ng relihiyon. Kaya, kung ang hatol ng puso mo, ang hatol ng puso ko, kung pareho din lang naman pala ang religion mo na mali, gaya ng iba, hindi ba mas magandang mabuhay ka na lang ng makatwiran, ng logical, nang hindi ka na kinokontrol ng religion? O, tingnan mo nangyari sa mga kapatid nating mga agnostic. Yung mga atheists, yung mga unbeliever, nasa sa kanila ngayon ang karapatang mamuhay ng ayon sa moralidad, using their critical mind or their disposition. And we're happy for them. Bakit? Hindi na sila bounded ng doktrina ng religion. Hindi na sila bounded ng sasabihin ng pastor. Nabubuhay sila ayon sa kanilang paniniwala at paninindigan in a positive way. Kung kapareho din lang pala ng religion na mali, kung ikaw ay Bible believer at God-fearing ka naman, edi mas piliin mo na yung religion na hindi kinakain ng oras mo. Total, gusto mo rin lang naman mag-religion. Bakit mag-i-stay ka sa isang religion kumakain ng 8 oras ng pagkakatipon? Pwede namang magkatipon ng 2 oras, 3 oras, tapos. Pwede namang itapos ang prayer meeting ng 1 oras, 2 oras, pero aabutin ng 3, aabutin ng 4, hindi ba kinakain ng masyado? Kung Bible believer ka, God-fearing ka, gusto mong sumama pa rin sa religion, maghanap ka ng grupo
na hindi uubusin ng oras mo at pera mo, yung magbibigay ng kapayapaan sa iyo at sa spiritual side mo. Nandyan si Kawili. Yung kanilang samahan, maaari, pwedeng pumabor sa iyo nang hindi ka masyadong kinakain. Again, kung kapareho lang din pala ng religion natin na mali na sinasabi natin noon, sawa ka na sa religion. Pero naniniwala ka pa rin sa Diyos. Ito naman ang payo namin sa iyo. Naniniwala ka sa Diyos. Pero suyang-suya ka na. Hindi ba mas maganda sa iyo kung maghintay ka na lang ng totoong Kristo? Kung meron mang darating, ipagpasa Diyos mo na lang lahat. Kung sa pagkilala mo, totoo namang maawain ng Diyos at mahabagin ng Diyos, palagay ko naman, kayang-kayang maintindihan at maunawaan ng Diyos ang nangyari sa iyo. Palagay ko, kaya niyang maunawaang naumay ka lang at nadala ka lang ng pagkasawa. Palagay ko, yung Diyos na yon, kayang intindihin at unawain ang nangyari sa iyo. Basta ang mahalaga, hindi ka magpakasama. Ang mahalaga, mabuhay kang walang inaagrabyadong tao. Ang mahalaga, piliin mong mahalin ang sarili mo at ang pamilya mo. Bakit? Pareho lang din naman palang mali ang religion mo eh. Di wag mo nang ipakain sa religion. Gamitin mo na lang sa sarili mo at sa pamilya mo. Palagay ko mas maganda yon kesa sa ipagkatiwala mo at isakripisyo mo ang buhay mo, ang pera mo, ang kaligayahan mo sa relihiyong binusog ka ng pangako, pero wala ka namang katiyakan kung ano ang sasapitin mo sa dako paroon. Kaya, sa lahat po ng nakikinig ngayong gabi, kung nagtitiwala pa rin kayo sa Diyos, again, kung nagtitiwala pa rin kayo sa Diyos, masarap sigurong ibulong sa Diyos, Panginoon, naghanap naman po kami ng religion. Nagsikap naman kami. Nag-stay nga po kami ng 10 taon eh. 20, 30. Hindi naman po kami nagpakasama. Pero nakita namin, pareho lang din naman pala ng iba. Kala namin nakasumpong kami ng ginto. Natanso lang naman pala kami. Panginoon, ikaw na lang po bahala sa amin. Parang pakiramdam ko, yung Diyos na bubulungan mo nang ikaw na ang bahala. Palagi ko, madali kanyang maiintindihan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ikaw na ang bahala sa amin naman at sa mga araw na darating pa. Dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin naman at sa mga araw na darating pa. Tanging sa'yo lamang hihingi ng tawa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Makulay ang buhay, mahal kong Diyos. Sana pagmamahal mo sa mundo'y bumuhos. Salamat sa pag-ibig na nasa puso ko. Salamat sa buhay na galing sa'yo. Ikaw na ang bahala sa amin naman at sa mga araw na darating pa. Dalangin namin ay pagpalain mo sana.
mga